As a soldier and at the same time, a mother, this is not a hindrance not to continue your passion. Hi, I'm Sergeant Iyari Yongko, Philippine Air Force, and I'm currently assigned at 205th Tactical Helicopter Wing in Mactan Air Base. Way back nung college ako, naglalaro na rin kasi ako noon. That time kasi nagre-recruit yung Air Force ng athletes. Na-recruit kami ni Coach Esteban. Siya yung naka-recruit sa amin na mag-Air Force daw kami. Siyempre yun nga, nastigan talaga ako sa... Kasi naglalaro akong Presea before, naglaro ako sa Mindanao. Naastigan ako sa mga sundalo. Sabi ko, astig naman, may mga baril pa, gano'n. Tapos yun, may nag-chat sa akin na coach nga si Coach Esteban na baka gusto mo mag-Air Force, ganyan. Sabi ko, sige po, ganyan. Tinry ko lang. Pero before that, nag-national team na muna ako bago ako pumasok ng Air Force. Tapos ang ginawa ko lang talaga maglaro. Tapos at the same time, nag-aaral din ako noon eh. Multitasker ako noon. College pa lang eh. Yun. Na-recruit ako ng Air Force as a volleyball player. Kasi management ako before, so sobrang layo niya sa Air Force. So parang as pa-sweet girl, pag nasa school ako, kasi ang mga tao doon super make-up, tapos papasok ako ng Air Force na naka-fatigue. Parang iba yung transition na nangyayari. Parang pag nasa school ako, ang behave ko. Pagdating sa Air Force, tapos nagtitraining ng volleyball, medyo medyo iba na yung ko. Siguro yung struggle ko doon, yung biyahe ko pala. Yun. Kasi Lasal Dasma, tapos Pasay, tapos training ko sa national team sa Rizal. Yun talaga yung naging struggle ko. Sa kagustuhan ko din talaga maglaro. For the love of the volleyball din talaga. Napagod na ako sa kakabiyahe. Kailangan ko nang pumili. Kailangan ko nang mag-isip kung ano mas pipiliin ko, ganyan. Eh, sa sobrang love ko nga yung volleyball, mas pinili ko yung national team at saka yung Air Force. Ayun, nakat ako sa college ko. Fourth year na ako noon, graduating na ako. Hindi ko siya natapos dahil doon. Pero wala naman ako regrets kasi okay naman ako kung nasan din ako ngayon. Mas napamahal ako sa craft ko ngayon, unlike before. Unforgettable, siguro nung pinanganak ko yung firstborn ko ng pandemic, tapos pinag-duty ako. Tapos breastfeeding mama ko noon, wala pang yaya kasi pandemic, hindi kami naghanap ng yaya kasi natatakot kami sa COVID before. Tapos pinag-duty ako, walang choice, syempre. Kailangan mong gawin kasi duty mo yun tsaka responsibilidad namin yun bilang sundalo. Sinama ko yung baby ko. He was only 6 months old. Nag-duty ako, tapos pag walang tao, nagbe-breastfeed ako sa gilid. Yun talaga, naiyak. Pag about talaga sa anak, medyo talaga, yun pinaka-unforgettable ko talaga. Yung asawa ko that time, may COVID naman siya. So, nandun siya, naka-quarantine, tapos wala kaming biyaya, walang katulong. Kaming dalawa lang nung anak ko. Tapos, yun, sabi, mag-duty ka, ganyan. Hindi ko naman masabi na, nagbe-breastfeed po ako, ganyan. Sige, go, okay na lang po. Kasi syempre, kailangan talaga siya eh. Duty kasi, yun yung sinumpaan namin dito sa military. Kailangan gawin mo yung duties and responsibilities mo. Kaya kahit nagpapa-breastfeed ako, talagang sinama ko talaga yung anak ko. Kaya yung anak ko sanay jumuti yun. Nag-schooling po ako ng helimech. At the same time, gunner, helicopter mechanic. Yan po, may mekaniko ng helicopter. Tapos yun nga, at the same time, gunner ka. Kaya lang po, simula po talaga nung nanganak na ako, nagbago na po yung mindset ko kasi parang nahihirapan ako pag gagawin ko yun kasi madedeploy talaga siya. Kasi din nagbe-breastfeed nga po ako. Pag tinuloy ko siya, maiiwanan ko talaga yung anak ko. Kaya ang hirap maging sundalong ina. Ang pagiging isang public servant, dapat maging isang role model ka sa mga civilian. Siyempre, ito, as a soldier athlete, ginagamit din namin itong paglalaro ng volleyball para ma-inspire din yung ibang gusto magsundalo na hindi lang puro kami pambakbakan, ganyan. Pwede rin gawin yung gusto ninyo, like sa amin sa Air Force, pwede kang mag-FA, may FA din sa amin. Pwede kang mag-FA, pwede kang helicopter mechanic, mayroon din kami mga IT. So, pinapakita namin sa lahat na hindi lang yung pagsusundalo pakikipaglaban sa gera. I'm Sergeant Iyari Yongko from Philippine Air Force, your public servant.